yung isa sa mga hindi ko alam kung matatawa ako dito o maawa sa mga nagsasabi, pero until now itong paratang sa atin yung mga Katoliko daw, Father Jai, hindi nagbabasa ng Biblia at saka walang alam sa Biblia. Anong kan mo doon? Ano ang reaction mo doon? Simple lang yung sagot ko. Paano mo nasabi? Nakita mo ba? Kasama mo ba na nagbabasa ng Biblia? Or kilala mo ba? At ano ba ang ibig sabihin ng tanong mo? Na ikaw na ang nakakaalam ng lahat? Alam mo ba yung kung anong ginagawa ng kapwa mo? So, hindi mo alam ang pamumuhay ng lahat ng Pilipino, no? Lalong-lalo na sa kontekstong Pinoy, no? Baka nagbabasa ng Biblia pero hindi mo nakita. That is why, no, dapat huwag tayong humusga. Oh, for example, si Brother Dwayne, Katoliko, 'di ba? Nagbabasa ka na. Katoliko, hindi ako pare. Oh, pero nagbabasa ka ng Biblia. Oh, mamaya may babasahin ako hindi ng Tagalog. 'Di ba? Babasahin ko talaga yung totoong Biblia. Oh, 'di ba? Hindi yung ano. Hindi lang yung translation. Oo. Isa pa, yung paratang na hindi daw, isa pa doon, no, maliban nun sa inaakusan tayo na hindi tayo nagbabasa ng Biblia, walang alam tayo sa Biblia, isa pa yung ipinagbabawal daw ng Katoliko na magbasa tayo ng Biblia. Hindi. Actually, ini-encourage ka namin, no? Ito dito ulit. Dito tayo sa official ulit. Official tayo ulit. Dito po sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 111 po. Ito pa, basahin po natin, Para official na talaga, Tingnan natin po kung totoo po yung paratang na hindi tayo pinapabasa ng Biblia. Ito po, Ito sabi ng CCC. Sacred Scripture must be read and interpreted in the light of the same Spirit by whom it was written. Ano pong ibig sabihin ng Sacred Scripture must be read? Basahin ang Biblia. O yan. Hindi ba tinuturo? Tinuturo ng simbahan. Yan. Marites. Fake news. Kasi may nagsusulsol. Ayan. Pero ang dinidiscourage, hindi po ipinagbabawal sa atin na magbasa ng Biblia. Ang ipinagbabawal ang personal interpretation. Okay. Dito po sa paragraph 86. Ito pong reminder sa atin, Ikaw na po, Father Jai, ang magbasa. I think paragraph 85 and paragraph 86 po. Okay, para mas klaro. Okay. Sige. CCC 85. The task of giving an authentic interpretation of the Word of God, whether it is written form or in the form of tradition, has been entrusted to the living teaching office of the Church alone. Its authority in this matter is exercised in the name of Jesus Christ. This means that the task of interpretation has been entrusted to the bishops in communion with the successor of Peter, the Bishop of Rome. Sa 86 po tayo. Yet this magisterium is not superior to the Word of God, but its servant. Its teaches only that has been handed unto it at the divine command, and with the help of the Holy Spirit it listens to this devotedly, guards it with dedication, and expounds it faithfully. All that is proposes for beliefs as being divinely revealed is drawn from the single deposit of faith. Ayan. So kung masusunod po natin ang talakayan namin dito ni Father Jai, yung sa paragraph 111, ang scripture must be read. Must be read. Tinuturuan tayo na dapat magbasa tayo. Wag tayo makalimot na yung na-i-guide tayo ng church. Ng church, tama. Yung din-discourage, hindi yung pagbasa. Hindi. Kundi yung private interpretation. Private or personal interpretation. Ayan po. Ito po, sasagutin po natin. Totoo bang walang alam ang Catholic Church sa Bible? Kasi pag sinabi mong Catholic Church, hindi aminado tayo na hindi lahat ng Katoliko nagbabasa ng Biblia. Pero talaga hindi nagbabasa. Kahit naman doon sa mga Protestant, hindi naman lahat. Hindi naman lahat ng Protestant nagbabasa Kaya dapat wag mag-akusahan nila lahat. Ayan. Ngayon, sasagutin natin Ito. Sa Vatican Library, meron tayong 75,000 manuscripts. Okay.
Including yung mga ancient Greek manuscripts, andun yung Vaticanos. Codex Vaticanus na mas matanda pa ng konti kaysa sa Codex Sinaiticus. And then meron tayong Papyrus 75 nandun din. Ayan ginagamit yan sa textual criticism. Pakita po natin sa screen, Brother Benny, yung courses po sa Biblicom. Ayan, titingnan nyo po yan ang itinuturo doon sa mga nag-aaral. Ng mga future scholars. Ito yan, tingnan nyo po philological section. Ayan po kita nyo po yan ba ang walang alam sa Biblia? O kung wala kang alam sa Biblia, hindi mo, paano mo maituturo yung textual criticism, ang biblical Hebrew, biblical Aramaic, yung mga Akkadian, Targumic, Aramaic, Syriac? Napakahirap pa naman ang grammar niyan. Hindi kasi, kasi nirelate lang nila sa translation. Yan. So parang nalulungkot ako pag may namamarat. Kaya kailangan nating sagutin. Kasi may mga mahina yung naniniwala doon na ganyan. Ayan po. Okay. Now, ito pa kung walang alam ang Catholic Church sa Biblia, bakit tayo nakapagsali ng iba't ibang verse? Correct. Meron tayong New American Bible Revised Edition. Maliban dun sa Douay Rheims, no? Meron tayong Jerusalem Bible. Ayan. Yung paratang na hindi ka nagbabasa ng Biblia, paano mo masasalin kung unang-una hindi mo binabasa? Correct. Paano mo matatranslate kung hindi mo binabasa? Di ba? So, hindi ka consistent naman Ayan. Tapos, alam nyo ba na hindi madaling mag-translate? Correct. Kaya nga si Saint yung sa tapas na patron, Saint Jerome, di ba? Hindi talaga madali. Ay, example ito Yung Hebrew para sa iba, mas mahirap 'yon kay kumpara sa Biblical Greek. Pero pag alam mo yung dalawang languages, although mas parang yung sa una, mas mahirap yung Hebrew yung Hebrew pagbasahin. Pero pagdating sa grammar, maraming mga nag-aral ng biblical languages na mas matindi yung grammar ng Greek. Ayan. Correct. Pag inasalin mo yun, kasi highly inflected language ang Greek. Ayan. Isang mali mo lang, mali na lahat yung meaning At kahit yung yung interlinear na ginagamit palagi ng iba, hindi yun sapat Correct. Nakakatulong somehow, pero hindi yun sapat. Hindi yun yung kabuuan. Dito ngayon sa Pilipinas, gumamit lang ng lexicon, gumamit ng interlinear. Parang alam na lahat. Alam na lahat. Ayan. Ngayon, patunayan natin. Hindi ba ang Katoliko walang hindi Biblia? Walang alam. Hindi ba nagbabasa ng Biblia? Ito. Katoliko ka rin Biblia Hebrae Castot Gartensia, wala po itong interlinear Ito. Totoong talagang translation. Babasahin ko ito. Genesis chapter 1 verses 1 to 2. Ito po. May kahit paano mayroon akong kunting kalaman. Ito po. From right to left. Bereshit bara Elohim et hashamayim vi et haaretz. Ito po meron pong sekta kasi. Kasi sabi ko nga pag yung Elohim ginagamit yun sa tunay na Diyos, ginagamit din sa hindi tunay na Diyos, depende sa context. Yung panindigan ng isang religion, meron ako kasing narinig. Pag hindi mo raw mabasa yung word na Elohim emet, ibig sabihin ng emet is tunay. Pag sinalin yun Elohim emet is tunay na Diyos, hindi daw tunay na Diyos yun. Ito yung nagpapakita na walang alam talaga. Kasi pag nakita mo dito, wala namang emet dito Pero ito'y tunay na Diyos kasi meron ditong third person masculine singular, yung bara. Ibig sabihin, ito ay tumutukoy sa tunay na Diyos. In the beginning, God created the heavens and the earth. Ayan. Tapos meron ditong inisa-isa mo to, Bereshit, in the beginning, bara Elohim, God created, tapos hashamayim, the heavens, yung ha is definite article, tapos meron itong word na it, dalawang beses binanggit yung it, tapos yung it sa V-it, yan ay direct object marker, walang katumbas kasi sa English yun Ayan po, alam natin, ito sa pangalawang sa verse 2. Bihaaretz hayita tuhu babuhu. Behoshek alpinitihum verua Elohim. Ayan.
ito, paintindi ko yung mga isa kasi sa mga umatake sa atin na wala tayong alam sa Biblia, yung mga kapatid natin, mga Jehovah's Witnesses. Ngayon, ito, sasagutin ko na nga with love. With love. Okay. Yung word ito na Berua Elohim, hindi mo ito maisasalin na God's active force. Kasi isinalin nila sa kanilang New World Translation na God's active force. Yung Ruwa kasi dito, dalawang yung Berua Elohim, Ruwa Elohim dito, pwede mong isalin siya na Spirit of God or wind from God. Hindi mo siya pwedeng isalin God's active force kasi wala kang makababasang lexicon or reliable Hebrew dictionaries na ang Ruwa ay pwede mong isaling God's active force. Kasi isinalin nilang active force kasi hindi sila naniniwala na person yung Holy Spirit. Kaya, yan ang kanilang reason kung bakit nila hindi nila pwedeng matanggap na Spirit of God ang nakaloob. Pero yan ang nakasulat sa Hebrew correct. At hindi dapat yan baguhin. Ayan. Napatunayan namin, nagbabasa kami ng Biblia. Itong tunay na Biblia. Ayan, pakita natin sa screen para... Wala po yung interlinear baka kasi sabihin ng iba merong interlinear. Kasi merong nagbabasa dyan, akala mo na merong manuscript pero may interlinear na gamit. Wala interlinear. Nagbabasa kami dito ng Hebrew at saka Greek. Pero sa awa ng Diyos yan hindi atin yan, pero... kailangan na nating sumagot. Kasi yung pinaparatangan tayo na wala tayong alam sa Biblia at hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Ito, tunay na Biblia ang binabasa natin. At least ikaw bilang Katoliko, hindi pare pero Katoliko, nagbabasa. Mas lalo ka na. Oo. Ako, isang ordinaryong membro ng Catholic Church na nagsisikap. Kahit na kunti lang ang nalalaman. Okay. Sa awa ng Diyos ay nakakatulong somehow. At somehow siguro nakatulong na 'yon sa ating mga tagapakinig, no, sa lahat ng maabot nitong ating program. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.